Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Handa na ba kayo makinig para sa ating bagong aralin ngayon? Kung oo, magsimula na tayo. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa pagbibigay ng walang hinihinging kapalit. Meron akong katanungan. Kayo mga bata, bukal ba sa inyong puso ang pagbibigay o pagbabahagi ng mga bagay sa inyong kapwa? Kung oo, yan ay mahusay. Maraming dahilan kung bakit nag-iipon ang mga tao. Mula sa perang binibigay ng iyong mga magulang sa iyo araw-araw. Maaari kang makapag-ipon ng ilang bahagi nito upang ipambili ng mga laruan, bag, pagkain, at mga damit. Kahit na kaya naman itong bilhin ng iyong magulang, mabuting magkaroon ka ng sarili mong pera mula sa iyong pag-iipon. Bihira para sa isang tao na maglaan ng kanyang naipong pera para sa mga mahihirap. Ngunit may ilan namang nagbabahagi sa mga naghihirap sa pamamagitan ng paglalaan ng kanilang oras at talento. Sa kabilang banda, maipapakita mo ang pagiging mapagbigay hindi lamang sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pera o mga materyal na bagay. Minsan, nagbibigay ka ng pagkain sa iyong mga kamag-aral o pinahihiram mo sa kanila ang iyong ballpen o aklat kung nakalimutan nilang dalhin ang kanilang gamit. Isang halimbawa ng pagiging mapagbigay ang paglalaan mo ng oras sa ibang tao, lalo sa panahong nakakaranas sila ng pagsubok sa buhay. Gayun din, ikaw ay may tuturing na mapagbigay kung tumutulong ka sa iyong mga kamag-aral sa pag-iintindi ng mahirap na aralin. Ang pagiging mapagbigay ay pagbabahagi ng biyaya at talento sa iyo nang walang hinihintay na anumang kapalit. Nagbabahagi ang mga tao lalo na sa mga nangangailangan. May mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng mga sakuna, kalamidad, na inaasahan ng marami upang magbahagi ng anumang kapaki-pakinabang na mga bagay sa mga biktima, tulad ng mga damit, pagkain, na makikita natin sa larawan. Kapag nagbabahagi ka, alalahanin na hindi ka dapat nagbibigay ng mga damit na sira na. Magbigay ng mga damit na maaari pang maisuot. Kapag nagbibigay ka ng mga dilatang pagkain, huwag kang magbigay ng mga dilatang sira na o hindi na makakain. Siguruhin kapag nagbigay ka, iniisip mo ang kalagayan at kabutihan ng iba. Nais mong maging mabuti ang kanilang pakiramdam kapag nagbibigay ka. Alalahanin mong magbigay ng higit sa nararapat o alam mong kailangan ng iba at hindi lamang mula sa mga labis mong pag-aaring mga bagay. Katulad nga ng nasa larawan, mga bata, ang pagbibigay ng donasyon sa mahihirap ay mabuting paraan ng pagpapakita ng pagiging mapagbigay. Isang mapagandang paraan din ng pagiging mapagbigay ay ang pagsasakripisyo para sa mga higit na nangangailangan ng iyong tulong. Dapat mo ring isipin na hindi mo kailangang gumasta ng labis kung alam mo may mga bata o taong nagugutom. Dapat isipin mo na ang labis na naghihirap. Isipin mo kung gaano kakapala dahil meron kang perang na ibibili o naiipon. Palaging alalahanin na mahalagang maging mapagbigay at mapagbahagi ng anumang mayroon ka sa iyong kapwa. Lagi mo yang tatandaan. At sa oras na tayo ay nagbibigay, hayaan natin na ang Panginoon ang magbalik nito sa atin. Dahil kung nagbibigay tayo ng bukal sa ating puso, yan ay mayroong kapalit na mas malaki pa na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya naman, magbigay tayo, magbahagi, at tumulong sa ating kapwa. Naintindihan ba ang ating tinalakay ngayon?
Kung oo, talagang mahusay. Ngayon, mukhang handa na kayo para sa ating gawain. Narito ang inyong mga gagawin. Sagutan ang piliin at gawin A, B, at C sa pahina 133 to 136. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!